Ang nakaraan. Ito na ang ikatlong hayop ko yung buwan. Hindi na ito normal. Jay? Ano ba talagang nakita mo kagabi? Hindi ko nakita ang mukha niya. Pero naaamoy ko siya. May ibang tao sa bahay. Tahimik lang siyang nakatingin. Akala ko nga si Mang Rumi. Kung gusto niyong malaman ang totoo, sumama kayo sa akin. Saan po tayo pumunta? Hindi sumagot ang matanda. Naglakad lamang siya. Sinundan naman namin siya. Lumipas ang halos 20 minuto hanggang makarating kami sa likod ng lumang sementeryo. May isang bahay. Halos wasak na. Tinabuan na ng mga baging. Sarado ang lahat ng bintana. Siya ho ba yung tinatawag nilang aswang? Ayan din ang akala naming lahat. Kasama siya sa loob at sa gitna ng sala. Kung may makakabasa nito, sana paniwalaan ninyo ako. Hindi maaari. Sabi nila halos 80 taong gulang na siya. Pero sa litrato parang 30 anyos lang siya. At hindi siya tumatanda. Hanggang ngayon, binibining Nutella. Malinaw pa rin sa isip ko ang gabing iyon. Akala namin ang lumang bahay sa likod ng sementeryo ang pinakanakakatakot na lugar sa baryo. Hindi namin alam na ang tunay na kinakatakutan namin ay isang taong buhay na buhay pa. Narinig niyo ba yun? Parang may naglalakad sa taas. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi tayo nag-iisa dito. Tahimik kaming umakyat sa ikalawang palapag. Hawak ko ang flashlight. Habang papalapit kami sa dulo ng pasilyo, unti-unting bumukas ang isang lumang pinto. Ha? Bukas na yan? Kanina? Hindi, Ana. Hindi yan bukas kanina. Dahan-dahan kaming pumasok. Sa loob ng silid, nakasabit sa dingding ang dose-dosenang lumang litrato. May mga pamilya, may mga bata, may mga matatanda. Pero ang nakakapagtaka, lahat ng litrato ay may pulang X. Bakit may X silang lahat? Ano yan? Mark? Tingnan mo to. Rick, ano yan? Bakit? Hindi pwede. Ano yan? Mark J, patingin nga. Ha? Wait. Ano to? Tayo? Tayo? Tayo to, oh. Bakit may larawan tayo dito at saka Ah, nakatayo tayo sa bahay na ito? hindi. I mean, sa bahay na tinutuluyan natin. Oo nga. At saka, tingnan mo. Tingnan nyo. Pareho yung damit. Pero, hindi naman di ba tayo nagpakuha ng litrato? Hindi nga. Bakit tayo may ganito? Mark, may mali dito, Mark. Jay, anong gagawin natin? Bakit ganito? Hindi to pwede. Hindi na pwede to. May mali dito. At saka, tingnan nyo oh. Tingnan nyo. Sa ibaba, may nakasulat. Tsaka gamit pulang tinta. Oo nga. Parang dugo ata to eh. May nakasulat. Oh my God. Oh my God.
Tayo na ang susunod. Anong ibig sabihin nila na to? At saka, ang nakakapagtaka, sino ang kumuha nito? Hindi na mahalaga. Sino yan? Sino ka? Unti-unting bumukas ang aparador. Sa loob nito, may malaking kahon. Puno ng lumang dyaryo. Binuksan ito ni Ana. Isa-isa niyang binasa ang mga headline. Oh my God! Ang dami namang dyaryo nito. Wait, basahin natin. 2 bata nawawala. Mag-asawa hindi na natagpuan. Tsaka itong isa magsasaka natagpuang wala ng dugo. Oo nga. Tsaka pansin nyo, pare-pareho ang lugar. Dito lahat nangyari. And look, eto tingnan nyo. May isang dyaryong mas bago kaysa sa iba. 3 buwan lamang ang nakalipas. Mark, basahin mo ito. Akin na nga. Kinilalang bayani ng baryo si Mang Romy Bayani? matapos iligtas ang 2 batang naligaw sa kagubatan. Hindi ko maintindihan. Wait, parang may sulat kamay dito sa likod ng dyaryo. Huwag kayong magpapalinlang. Siya ang dahilan ng lahat. Oh my God, nakakagulat naman nga. 12:00 na? Oh my God. Tulong! Tulong! May nawawala na namang bata! Tulong! Nagmamadali kaming bumaba. Pagdating namin sa gitna ng baryo, nagkagulo na ang lahat. Ko! Nasaan ang anak ko? Huminahon kayo! Mahanap natin siya. Wait, you saw that, Mark? Jay? May nahulog sa bulsa ni Mang Romy. Parang pulseras. Pulseras yan ang anak ko ah. Bakit nasa iyo yan, Mang Romy? Biglang natahimik ang buong baryo. Lahat ng tao nakatingin kay Mang Romy. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang siyang yumuko. Pinulot ang pulseras at ngumiti. Hindi ito ngiting masaya. Isa itong malamig at nakakatakot na ngiti. Hindi lahat ng nawawala ay gusto pang matagpuan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa baryo. Nabalot ng dilim ang paligid. Sa gitna ng katahimikan, may isang bata ang sumigaw. Nandyan na siya! Kasunod nito'y isang matinis na tawa ng babae ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Noong gabing iyon, unang beses kong maramdaman na maaaring hindi si Dolores ang halimaw na matagal na naming kinakatakutan. At ang mas nakakatakot, ang tunay na halimaw ay matagal na naming nakakasama.